Anyong mga ka-adventure! Welcome back sa aming Boracay series. Actually, 8 days ang buong stay namin dito sa magandang isla ng Boracay. At dahil on our 3rd day ngayon, naisip namin na maiba naman ang eksena at mamalengke raid. Pero syempre, bago sumabak sa bakbakan sa palengke, kailangan muna natin ng sapat na lakas. At saan pa ba tayo pupunta para sa siguradong busog-lusog? Sa pambansang kainan, Mang Inasal. Nag-order kami ng walang kamatayang chicken inasal pa. Naku, kahit nasaan ka man sa Pilipinas, panalo talaga ang consistency ng grilled chicken nila para makumpleto ang morning energy natin. Nag-dessert na rin kami agad ng kanilang halo-halo. Ewan ko ba, pero paborito ko talaga ang pagka-creamy ng halo-halo nila. Napakasarap, solve ang almusal ng buong pamilya. Dahil busog na kami, rampa na tayo papasok sa Boracay Talipapa na matatagpuan dito sa Ambulong Street. Gusto talaga naming makita kung ano ang ganap sa loob. Alam nyo ba, ito ang go-to place ng mga tourist at local ngayon. Makikita mo dito ang fresh catch ng isla mula sa naglalakihang sugpo, lobster, alimango, hanggang sa iba't ibang klase ng isda at sariwang karne. Pagdating naman sa presyo, let's be real guys. Medyo mas mahal ng konti ang mga bilihin dito kumpara sa palengke dahil nga nasa sikat ng isla tayo. Pero kung ikukumpara mo naman ang mga beachfront restaurants, nako, napakalaki pa rin ang matitipid nyo rito. Bakit nga ba kami namalengke ngayon? Ang hotel room kasi na nakuha namin ay may kasamang kusina. At dahil long stay kami dito, magandang diskarte rin ang magluto naman para may iba ang ulam. Syempre, diet no more muna. At isa pa, love na love ko talagang mag-serve ng home-cooked meals para pagsaluhan ng aking pamilya kahit nasaan man kaming sulok ng mundo. Tingnan nyo ang aming naging market hall bus. Napakasulit. Nakabili kami ng 4 na pirasong dalagang bukid para sa 140 pesos lang. Isang slab naman ng pork belly para sa 240 pesos. At ang paborito ko, fresh octopus sa halagang 200 pesos. Syempre, hindi mawawala ang mga ricado para sa ating asim, ang hangcake. Ang 150 pesos ay napunta sa bawang, kamatis, sibuyas, siling labuyo at kalamansi. Pagka-uwi sa hotel, diretso agad si Mami sa kusina para sa ating mini cooking show. At para sa ating hapunan, nagluto ako ng fried dalagang bukid, gamit ang fresh na octopus na sobrang lambot at ang crispy fried pork at ang magdadala ng buong kainan. Ang ating pamosong Filipino dipping sauce, ang toyo mansi na punong-puno ng tinadtad na kamatis, sibuyas, bawang at sipa ng sili. Naku, napakasarap ng kainan namin bilang pamilya. Parang hindi kami umalis ng bahay. Kaya kung susumahin mo best, ang kabuuang nagastos namin para sa buong day 3 kasama na ang heavy breakfast sa Mang Inasal na may halo-halo at ang bonggang Talipapa market hall natin para sa dinner ay pumalo lang sa 1,838 pesos. O diba? Isang kainan lang yan sa mga mamahaling kainan sa labas. Pero sa diskarte natin, looking back sa panahon na ito, na-realize ko lang kapag nagtra-travel kasama ang pamilya sa isang mahabang bakasyon, hindi mo naman kailangang gabi-gabi ay sa mamahaling restaurant kumain para masabing perfect ang trip mo. Minsan, ang pinakamasayang tawanan at ang pinakamasarap na banding ay nangyayari sa loob ng isang simpleng hotel room habang nag-aagawan sa huling hiwa ng liempo at napapalitan ng kwento habang kumakain. Best seasoning for any food is always the love of your family. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. If you love our mini palengke adventure, don't forget to like, share, and follow our page, Carful Adventure on Facebook and YouTube. Hanggang sa muling pagluluto at paglalakbay!